Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang binabasa mo o pinapakinggan ng kwentong ito, may parte sa buhay ni Mirelia na parang minsan mo na ring naramdaman. Yung pakiramdam na kahit nasa loob ka ng sarili mong pamilya, parang ikaw pa rin ang pinakaibang tao sa kanilang lahat. Sa isang tahimik na barangay sa San Isidro, Laguna, nakatira ang pamilyang Sarmiento. Sa labas, mukha silang simpleng pamilya lamang. Isang amang dating jeepney driver, isang inang palasimba at dalawang anak na babae. Ngunit sa loob ng maliit nilang bahay na may lumang bubong na yero at pinturang unti-unti nang nababakbak, may isang anak na araw-araw na parang kinukumbinsi ng mundo na hindi siya karapat-dapat mahalin. Siya si Mirelia Sarmiento, 27 taong gulang, tahimik, payat, maputi pero laging maputla dahil sa pagod at may mga matang parang matagal nang natutong magtago ng luha. Hindi siya yung tipo ng babaeng umaangal agad, hindi rin siya palasagot. Sa katunayan, kung titingnan siya ng ibang tao, aakalain nilang masunurin lang siya, mabait at walang mabigat na dinadala. Pero sa bawat galaw niya sa loob ng bahay, mararamdaman mong may bigat siyang binubuhat na hindi nakikita ng mata. Tuwing alas 5 ng umaga, gising na si Mirelia. Habang tulog pa ang kanyang mga magulang na sina Domerico at Felisa at ang kanyang nakababatang kapatid na si Ivana, siya na ang unang bumabangon para magsaing, magpakulo ng tubig, magluto ng itlog o sardinas at maglinis ng sala. Pagkatapos nun, saka pa lamang siya maliligo at maghahanda para sa trabaho bilang assistant bookkeeper sa isang maliit na logistics company sa bayan. "Mirelia!" sigaw ni Felisa mula sa kwarto, isang umagang mahamog at malamig pa ang hangin. "Nasaan ang kape ko? Ang aga-aga parang gusto mo pang ako ang kumilos dito." Napatigil si Mirelia sa pagsasara ng kanyang lunchbox. May laman iyon na kanin at pritong talong, ang tira kagabi na siya rin ang nagluto. "Nandyan na po sa mesa, ma," mahinang sagot niya. Lumabas si Felisa na nakapulupot ang kumot sa balikat. Hindi man lang nito tinignan ng anak, dire-diretsyong kinuha ang tasa ng kape at naupo. Ilang sandali pa, lumabas naman si Domerico. Nakakunot ang noo, hawak ang lumang cellphone. "Wala ka bang naiiwan na pera dyan?" tanong nito kay Mirelia, parang hindi isang anak ang kausap, kundi isang alkansyang kailangang pukpukin. "Pa, nagbigay na po ako kahapon para sa kuryente. May natira pa po akong pamasahe hanggang Biyernes." Pamasahe. Nung edad mo ako, kaya ko nang buhayin buong pamilya. Ikaw hanggang ngayon, assistant ka pa rin. Wala ka namang nararating. Napayuko si Mirelia. Sanay na siya sa ganoong salita, pero kahit paulit-ulit na, may kirot pa rin. Parang bawat insulto ay bagong hiwa sa sugat na hindi na naghihilom. Maya-maya, bumaba si Ivana mula sa kwarto. Nakasuot ito ng bagong blouse, nakaayos ang buhok at hawak ang cellphone na may kumikinang na case. Mas bata ito kay Mirelia ng 4 na taon, pero sa bahay nila, si Ivana lang ang parang prinsesa. Kapag may gusto si Ivana, gumagawa ng paraan ang lahat. Kapag si Mirelia ang may kailangan, sinasabihan siyang magtiis. "Ate, pahingi nga ng 2,000, sabi ni Ivana habang naglalagay ng lipstick sa maliit na salamin sa sala. Napatingin si Mirelia sa kanya. "Para saan?" "May meeting kami ng supplier. Kailangan kong mag-down payment sa stocks para sa salon business ko." "Ivana, wala na talaga akong extra. Kakabigay ko lang kina mama para sa bills." Irilap ni Ivana. "Grabe ka naman. Ate ka pero napakadamot mo. Kaya siguro hindi ka binibless kasi ang bigat ng kamay mo tumulong." Hindi na sumagot si Mirelia. Alam niyang kahit anong paliwanag niya, siya pa rin ang lalabas na masama. Nasanay na siyang piliing manahinik kaysa palakihin ng gulo. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi siya nasasaktan. Bago siya umalis, nadaanan niya sa labas si Nay Perdita, ang matandang kapitbahay na dating madalas magwalis sa harap ng kanyang maliit na tindahan. May edad na ito, kulubot ang mukha, pero laging malumanay ang boses. "Oh, Mirelia, hindi ka pa nag-aalmusal ng maayos, ano?" tanong ni Nay Perdita. Napangiti ng kaunti si Mirelia. "Kumari naman po ako, Nay."
Tinitigan siya ng matanda, saka iniabot ang isang maliit na supot na may 2 pirasong pandesal at kesong puti. "Huwag mo na akong lukohin. Kita ko sa mata mo kapag gutom ka." "Nay, nakakahiya naman po." "Mas nakakahiya kung hahayaan kang pumasok ng walang laman ng tiyan. Kunin mo na. Isipin mo na lang sobra sa paninda." Tinanggap ni Mirelia ang supot at pinigilan ang pangingilidid ng luha. Sa totoo lang, minsan mas nararamdaman pa niyang anak siya ni Nay Perdita kaysa anak ni na Domerico at Felisa. Pagdating niya sa trabaho, sinalubong siya ng amoy ng papel, printer ink at kape mula sa maliit na pantry. Ang opisina ng Versida Logistics ay hindi malaki, pero doon niya nararamdaman kahit papaano na may halaga siya. Siya ang nag-aayos ng resibo, tumutulong sa payroll at nagche-check ng delivery reports. Sa entrance, naroon si Benicio Benny Talavera, ang matandang security guard na may bigoteng laging maayos ang tabas. Palagi siyang nakangiti kay Mirelia. "Maagang-maaga na naman anak," bati ni Benny. "Good morning po, Mang Benny. May baon ka?" tanong nito. "Opo." "Siguraduhin mo, baka puro trabaho ka na naman tapos makakalimutan mong kumain." Napangiti si Mirelia. "Opo, promise." Si Benny ang isa sa iilang taong tumatawag sa kanya ng anak nang hindi mabigat pakinggan. Walang panunumbat, walang kapalit, walang insulto. Sa loob ng opisina, nadatnan niya ang kaibigan niyang si Sahira Montemayor na naghihintay sa labi. Hindi empleyado si Sahira roon, isa siyang nurse sa malapit na klinik, pero kapag night shift ito at pauwi na, dinadaanan niya minsan si Mirelia para kamustahin. "Girl, ang putla mo na naman," bungad ni Sahira. "Natutulog ka pa ba?" "Natutulog naman," sagot ni Mirelia, pilit na nungumiti. "Sinungaling, ang eyebags mo may sariling address na." Napahina ang tawa ni Mirelia. Si Sahira ang kaibigan niyang hindi takot magsabi ng totoo. Minsan masakit, pero alam niyang may malasakit sa likod ng bawat salita. "May problema na naman sa bahay?" tanong ni Sahira, mas seryoso na ngayon. Umiling si Mirelia. "Wala, ganun pa rin." "Yun nga ang problema, Mirelia. Ganun pa rin lagi. Hindi normal yung araw-araw kang pinararamdamang wala kang kwenta." Hindi nakasagot si Mirelia. Tinignan niya ang mga kamay niyang may maliliit na sugat dahil sa paghuhugas ng pinggan at paglalaba kagabi. "Pamilya ko pa rin sila," bulong ni Mirelia. Huminga ng malalim si Sahira. "Oo, pamilya mo sila, pero hindi ibig sabihin nun may lisensya silang durugin ka." Hindi nagtagal, kinailangan ng bumalik ni Sahira sa klinik. Si Mirelia naman ay nagsimulang magtrabaho. Tahimik siyang nag-encode ng numero, nag-check ng resibo at nag-ayos ng files. Doon siya magaling sa mga bagay na kailangang intindihin ng mabuti. Ironya nga lang, sa daming dokumentong nababasa niya araw-araw, hindi pa niya alam na may isang dokumentong babago ang buong buhay niya. Ilang taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang lola niyang si Doña Celestina Amparo. Si Lola Celestina ang ina ni Felisa at sa buong buhay ni Mirelia, ito lamang ang tunay na nagturing sa kanya na mahalaga. Noong bata pa siya, madalas siyang dalhin ng lola sa palengke, sa simbahan at sa maliit nitong lupain sa Liliw. Doon tinuruan si Mirelia kung paano magtanim ng sili, magbilang ng sukli at higit sa lahat, paano tumingin sa mata ng taong nagsisinungaling. "Tandaan mo apo ha," minsang sabi ng lola niya habang nakaupo sila sa ilalim ng punong santol. "Hindi lahat ng kadugo kakampi at hindi lahat ng tahimik mahina." Noon, hindi pa naiintindihan ni Mirelia ang ibig sabihin noon. Ngayon, unti-unti na niyang nararamdaman. Nang gabing iyon, umuwi siyang pagod na pagod. 8:00 na ng gabi. Inabot siya ng overtime dahil may naantalang delivery report. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niyang nakaupo sa sala ang kanyang pamilya. Nandoon sina Domerico, Felisa, Ivana at isang lalaking nakasandal sa pader habang nungunguya ng toothpick, si Raldwin Soriano, nobyo ni Ivana. Si Raldwin ay mayabang, laging nakagel ang hubok at mahilig magsuot ng peking gold chain. Hindi siya gusto ni Mirelia, pero gaya ng dati, wala siyang karapatang magsalita sa bahay. "Buti dumating ka na," sabi ni Felisa.
May pag-uusapan tayo. Nakabahan si Mirelia. Ibinaba niya ang bag sa upuan. Ano po yun? Ngumiti si Ivana pero hindi iyon ngiting may lambing. Ngiti iyon ng taong may kailangan. Ate, may malaking chance na finally mag-open na ang salon ko, sabi ni Ivana. May supplier na papayag magbigay ng full package, equipment, products, chairs, lahat. Maganda yon, maingat na sagot ni Mirelia. Kaso kailangan namin ng co-maker sa loan, dugtong ni Raldwin. Ikaw ang pinaka-stable income dito, maliit nga lang pero regular. Napatingin si Mirelia kay Felisa at Domerico. Ako po? Aba, sino pa ba? Sinitaw ni Domerico. Kami ng nanay mo wala ng regular na trabaho. Si Ivana nagsisimula pa lang. Ikaw ang may payslip. Pa, malaking responsibilidad po ang co-maker. Kapag hindi sila nakabayad, hindi kami hindi magbabayad, putol ni Ivana. Agad umilit ang boses. Grabe ka naman makaisip. Kapatid mo ako. Hindi sa ganun, Ivana. Gusto ko lang maintindihan kung magkano, anong terms. Terms? Felisa sinampal ang palad niya sa table. Mirelia, hindi ka ba marunong magtiwala sa pamilya mo? Kapatid mo yan. Kung tunay kang anak at ate, tutulungan mo siya. Naninikip ang dibdib ni Mirelia. Ilang beses na niyang narinig ang linyang yun. Kapag kailangan nila ng pera, tunay siyang anak. Kapag siya ang nangangailangan ng lambing, pabigat siya. Inilabas ni Raldwin ang ilang papel mula sa brown envelope at inilapag sa mesa. Simple lang, pipirma ka rito. Co-maker ka lang. Dahan-dahang kinuha ni Mirelia ang dokumento. Binasa niya ang unang pahina. Totoong loan agreement iyon, pero nang ilipat niya ang pangalawang pahina, napakunot ang noon niya. May nakasaad tungkol sa collateral, may property description, may lote sa liliw. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod niya. Teka, sabi niya, halos babulong. Bakit may lupa rito? Nagkatinginan sina Felisa at Domerico. Mabilis iyong sandali pero sapat para maramdaman ni Mirelia na may tinatago sila. Formality lang yan, sabi ni Raldwin, para mas mabilis ma-approve. Anong lupa ito? Tanong ni Mirelia, mas malinaw na ang boses. Umirab si Felisa. Yung lumang lupa ng lola mo, wala namang gumagamit noon, sayang lang. Pero bakit kailangang isama? Dahil kailangan ng collateral, sigaw ni Domerico. Ang dami mong tanong, akala mo kung sinong abogado. Tumingin muli si Mirelia sa papel. Nakalagay ang pangalan niya, Mirelia Amparo Sarmiento. Hindi pangalan ni Felisa, hindi pangalan ni Domerico, kundi pangalan niya. Bakit pangalan ko ang nandito? Tanong niya. Saglit na natahimik ang sala. Kahit si Ivana ay hindi agad nakapagsalita. Dahil sa'yo ipinangalan ng lola mo, malamig na sabi ni Felisa. Parang napilitan lang aminin. Pero hindi ibig sabihin nun, ikaw lang ang makikinabang. Pamilya tayo. Parang biglang bumalik kay Mirelia ang tinig ni Lola Celestina. Hindi lahat ng kadugo, kakampi. Hindi ko po ito pipirmahan ngayon, sabi niya. Naninginig ang kamay, pero pinilit niyang maging buo ang boses. Kailangan ko munang ipacheck. Nanlaki ang mata ni Ivana. Ano? Ate, seryoso ka ba? Wala ka talagang kwenta. Tumayo si Domerico at itinuro siya. Sa dinami-rami ng pinakain namin sa'yo, ngayon ka pa magkakait. Hindi na napigilan ni Mirelia ang sakit sa dibdib. Pa, nagtrabaho po ako mula 19 ako. Ako nagbayad ng kuryente, tubig, gamot ninyo dati, tuition ni Ivana noong kulang. At dapat lang, sigaw ni Felisa. Anak ka namin. Pero anak din po ako kapag ako ang pagod. Mahinang sagot ni Mirelia. Anak din po ako kapag ako ang umiiyak. Natigilan sila sandali. Hindi siguro nila inaasahang sasagot siya ng ganun. Ngunit mabilis ding bumalik ang tigas sa mukha ni Felisa. Drama, bulong ni Ivana. Akala mo ani api lagi. Kinuha ni Mirelia ang bag niya. Hindi ko po pipirmahan hanggat hindi ko naiintindihan. Pumasok siya sa maliit niyang kwarto, isinara ang pinto, at doon niya hinayaang tumulo ang luha. Hindi malakas, hindi hysterical, tahimik lang, gaya ng nakasanayan niya.
Sa labas, narinig pa rin niya ang boses ng pamilya. "Pabayaan ninyo," sabi ni Raldwin. "Mapipirma rin yan. Wala namang yang kakampi." Napahawakan ni Mirelia sa dibdib niya. Masakit. Pero sa unang pagkakataon, may ibang pakiramdam kasabay ng sakit. Takot, oo. Pero may maliit na apoy din. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, maingat niyang inilagay sa bag ang kopya ng dokumentong lihim niyang napikturan sa cellphone niya. Hindi niya alam kung saan magsisimula, pero alam niyang kailangan niya ng malaman ng totoo. Sa jeep, habang nakatingin siya sa palayan sa gilid ng kalsada, naalala niya ang isang lalaking minsan niyang tinulungan ilang buwan na ang nakaraan. Isang lalaking nanakawan ng wallet sa jeep at muntik nang hindi makababa dahil wala siyang pamasahe. Siya ang nag-abot noon ng 20 pesos at nagbigay ng calling card ng opisina niya kung gusto nitong magbayad. Nakalagay sa card ng lalaki ang pangalang Attorney Calixte Valderrama. Hindi pa niya alam kung dapat ba siyang tawagan. Hindi pa niya alam kung mapapahiya lang ba siya. Pero habang humihigpit ng higpit ang hawak niya sa cellphone, isang bagay ang malinaw sa kanya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi niya hahayaang ibang tao ang magdesisyon kung gaano kaliit ang halaga niya. At sa araw na yun, nagsimula ang mabagal pero tunay na paggising ni Mirelia Sarmiento, ang anak na matagal nilang ginawang munto, ngunit unti-unting matututong makita ang sarili bilang buhay, mahalaga, at karapat-dapat ipaglaban. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa isang kwento, hindi lang natin sinusundan ang buhay ng bida. Nakikita rin natin ang mga sugat na tahimik nating kinimkim sa ating sariling tahanan. At sa pagpapatuloy ng buhay ni Mirelia Sarmiento, mas lalalim ang dahilan kung bakit kahit tahimik siya, hindi ibig sabihin nun ay wala siyang laban. Pagdating ni Mirelia sa Versida Logistics noong umagang yun, hindi agad siya pumasok sa opisina. Tumayo muna siya sa gilid ng gate, hawak ang cellphone na naninginig sa kanyang palad. Paulit-ulit niyang binabasa ang pangalan sa lumang calling card na matagal niyang itinago sa maliit na bulsa ng wallet niya. Attorney Calixte Valderrama. Naalala pa niya nang unang makilala ang lalaki. Ilang buwan na ang nakaraan. Pauwi siya noon galing overtime. Siksikan ng jeep, maalinsangan ng gabi, at pagod na pagod siya. Nasa kabilang dulo ng upuan si Calixte, naka-long sleeves, may dalang folder at halatang nagmamadali. Nang may biglang bumaba sa jeep at magsigawan ng pasahero na nawawala ang wallet ng lalaki, si Mirelia ang unang nag-abot ng 20 pesos. "Miss, hindi ko pwedeng tanggapin." Sabi noon ni Calixte, halatang hiyang-hiya. "Pamasahe lang po yan," sagot ni Mirelia. "Mas mahirap po yung wala kang mauuwian dahil kulang ng 20. Bago bumaba, ibinigay ni Calixte ang calling card niya. "Kung may kailangan ka balang araw, tawagan mo ako. Hindi ako nakakalimot ng kabutihan." Noon, ngumiti lang si Mirelia. Hindi niya inakalang darating ang araw na kakailanganin niya ang tulong ng taong iyon. "Mirelia?" Napalingon siya. Nasa gate si Mang Benny. Hawak ang maliit na notebook ng mga pumapasok. Tinitigan siya nito na parang alam na alam nitong may mabigat siyang dinadala. "Anak, ayos ka lang?" tanong ni Benny. Pinilit niyang ngumiti. "Opo, Mang Benny, may tatawagan lang po ako. Kung tungkol yan sa pamilya mo, huminga ka muna bago ka magsalita," sabi ng matanda. Kapag nanginginig ang dibdib, minsan nauuna ang takot kaysa katotohanan. Napatitig si Mirelia sa kanya. Simple lang ang sinabi ni Benny, pero tumama iyon sa kanya. Huminga siya ng malalim, saka pinindot ang numero ni Attorney Calixte. Ilang ring lang ang lumipas bago may sumagot. "Hello, Valderrama Law Office. Good morning po. Si Mirelia Sarmiento po ito. Hindi ko po alam kung naaalala niyo ako pero yung tumulong sa akin sa jeep," agad nasabi ng lalaki sa kabilang linya. "Naalala kita. Kumusta ka?" Sa simpleng tanong na iyon, muntik nang mabasag ang boses ni Mirelia. Ilang taon na siyang bihirang kumustahin nang hindi hinihinga ng pera o pabor pagkatapos. "Attorney, may kailangan po akong ipacheck na dokumento tungkol po sa loan
co-maker at isang lupa na hindi ko alam na nakapangalan pala sa akin. Saglit na natahimik si Calixte. Nang magsalita itong muli, mas seryoso na ang boses. Pwede ka bang pumunta sa opisina ko mamayang hapon? Dalhin mo lahat ng hawak mong kopya. At Mirelia, huwag kang pipirma sa kahit ano hanggat hindi natin nababasa ng buok. Opo, sagot niya, habang unti-unting lumuluwag ang paghinga. Pagpasok niya sa opisina, sinubukan niyang magtrabaho na parang normal ang lahat. Pero kahit nasa harap niya ang mga resibo at delivery sheets, bumabalik sa isip niya ang pangalang nakalagay sa dokumento. Mirelia Amparo Sarmiento. Bakit siya? Bakit hindi sinabi ng pamilya niya? At bakit parang desperado silang makuha ang pirma niya? Habang nag-e-encode, lumapit si Sahira na may dalang paper bag. Nakascrubs pa ito. Halatang galing night duty. Hindi ka sumukot sa message ko kagabi. Nag-aalala ako. May nangyari sa bahay. Mahinang sagot ni Mirelia. Umupo si Sahira sa bakanting upuan sa tabi niya. Ano na naman? Ikinuwento ni Mirelia ang tungkol sa loan, sa lupa sa Lilib, at sa pirma na pilit hinihingi ng pamilya niya. Habang nagsasalita, unti-unting kumukuyom ang kamao ni Sahira. Grabe, bulong nito. Hindi na yan simpleng panghingi ng tulong, niloloko ka na nila. Hindi ko alam kung ano ang totoo. Kaya tama na pupunta ka sa abogado. At kung kailangan mo ng kasama, sasamahan kita. Umiling si Mirelia, may duty ka pa. May puso rin ako. Pero kung ayaw mong may kasama, at least sabihin mo sa akin pag nakarating ka na. Tumanggo si Mirelia. Sa isip niya, kakaiba ang pakiramdam na may taong handang sumama sa kanya kahit wala siyang ibibigay na kapalit. Pero bago pa man siya makalabas ng opisina para mag-lunch, dumating pang isang problema. Tinawag siya ng supervisor nilang si Marquesa Tionco, isang babaeng laging amoy mamahaling pabango at laging mataas ang tingin sa sarili. Mirelia, sa office ko, malamig nitong utos. Pagpasok ni Mirelia sa maliit na opisina, nandoon si Jorven Laksamana, pinsan ni Marquesa at bagong hire sa accounting support. Nakayuko ito. Pero pansin ni Mirelia ang kaba sa mga mata nito. May kulang sa petty cash, sabi ni Marquesa. 3,000. Kailan po? Kahapon. Ikaw ang huling nag-check ng envelope bago ako umalis. Opo, pero kumpleto po iyon. May log sheet mo tayo. Ngumiti si Marquesa. Madaling isulat na kumpleto kung ikaw din ang may hawak ng log sheet. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ma'am, ibig niyo pong sabihin, hindi ko sinasabing ikaw ang kumuha, pero kung ikaw ang huling may hawak, ikaw ang mananagot habang iniimbestigahan. Hindi agad nakasagot si Mirelia. Sa loob ng ilang segundo, parang bumalik siya sa sariling bahay. Sa pakiramdam na kahit wala siyang kasalanan, siya agad ang sisisihin. Lumabas siya sa opisina na mabigat ang dibdib. Ngulit sa hallway, sinalubong siya ni Benny. Hindi dapat ito nasa loob ng accounting area, pero dala nito ang maintenance log. Narinig ko tungkol sa petty cash, sabi ni Benny sa mahinang boses. Hindi po ako kumuha, Mang Benny. Alam ko, diretsong sagot nito. Kahapon, bago magsara ang opisina, may pumasok sa accounting room. Hindi ikaw. Napatingin si Mirelia. Sino po? Hindi agad nagsalita si Benny. Tumingin muna ito sa paligid. Si Jorven, may CCTV sa hallway. Hindi kita papabayaan, anak. Hihingi ako ng kopya sa admin bago nila burahin. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, may luha sa mata ni Mirelia na hindi puro sakit. May halong pasasalamat. Bakit po kayo tumutulong sa akin? Tanong niya. Napangitiin ng malungkot si Benny. Kasi minsan, may mga anak na hindi pinuprotektahan ng sariling ama. Kung kaya kong maging bantay kahit sa maliit na paraan, gagawin ko. Hindi nakapagsalita si Mirelia. Yumuko na lang siya at pinahid ang sulok ng mata. Kinahapunan matapos ang trabaho, dumiretso siya sa maliit na opisina ni Attorney Calixte sa bayan. Hindi marangya ang opisina. May 2 mesa, estanteng puno ng folders at lumang electric fan na maingay umikot. Pero malinis at maayos iyon. Sa pader, may nakasabit na framed certificate at larawan ng isang matandang babaeng nakangiti. Tinanggap siya ni Calixte sa loob. Mas bata ito kaysa inaasahan ng marami sa isang abogado.
Nasa early 30s, tahimik ang muka at may mga matang marunong makinig. Umupo ka, Mirelia. Dalhin mo rito ang dokumento. Inabot ni Mirelia ang mga litrato sa cellphone at ilang photocopy na nakuha niya mula sa brown envelope bago niya ibinalik sa mesa gabi. Tahimik na binasa ni Calixte ang bawat pahina. Habang tumatagal, mas kumukunot ang noo nito. Hindi ito simpleng co-maker agreement, sabi ni Calixte matapos ng ilang minuto. May clause dito na kapag nag-default sa loan, pwedeng habulin ng collateral at ang collateral ay lupa sa pangalan mo. Pero hindi ko po alam na sa akin iyon, sabi ni Mirelia. May kopya ka ba ng title? Wala po, ngayon ko lang nalaman. Tumayo si Calixte at kumuha ng isa pang folder mula sa cabinet. May access kami sa property verification. Hindi ito instant, pero may preliminary search ako kanina nang tumawag ka. Mirelia, may lumabas na property under your name in Liliu, Laguna, inherited from Celestina Amparo. Nalambot ang kamay ni Mirelia. Si Lola Celestina! At hindi lang yun, dagdag ni Calixte. May note sa estate records na may pending beneficiary verification para sa isang trust-linked asset. Hindi pa final, pero posibleng may iniwan pa ang lola mo bukod sa lupa. Hindi makapaniwala si Mirelia. Sa loob ng maraming taon, pinaniwalaan siya ng pamilya niya na wala siyang sariling kanya, na lahat ng kinikita niya ay dapat ibigay, na ang taning halaga niya ay kung gaano siya kapakipan na kinabang. Pero ngayon, may parte pala ng nakaraan niyang itinago sa kanya. Bakit hindi nila sinabi? Bulon niya. Hindi agad sumagot si Calixte. Ibinaba nito ang papel at maingat niyang tinignan si Mirelia. Minsan, Mirelia, kapag may taong sanay makinabang sa panananahimik mo, gagawin niya ang lahat para hindi mo malaman na may karapatan kang magsalita. Pumikit si Mirelia. Biglang bumalik sa isip niya si Lola Celestina. Ang mga kamay nitong amoy dahon ng sile, ang boses nitong mahina pero matatag, at ang araw na huli niyang nakita sa ospital. Noon, hawak ng lola ang kamay niya at may gustong sabihin pero hinila siya ni Felisa palabas ng kwarto. Pagod na ang lola mo, sabi noon ni Felisa. Huwag mo nang kulitin. Ngayon niya naisip, baka may ipagtatapat pala si Lola Celestina. Baka ang liham na matagal niyang hinahanap ay hindi talaga nawala. Baka itinago. May magagawa ba po tayo? Tanong ni Mirelia. Oo, una, hindi ka pipirma. Pangalawa, hihingi tayo ng certified copies ng title at estate documents. Pangatlo, kailangan mong protektahan ang sarili mo. Kung pinipilit ka nilang pumirma, pwedeng itong maging coercion. At kung may manakit sa'yo, kailangan mong magsumbong agad. Nayuko si Mirelia. Hindi madaling magsumbong kapag pamilya ang kalaban. Alam ko, sabi ni Calixte, mas malumanay ang boses. Kaya hindi kita pipilitin, pero tutulungan kitang maintindihan na ang pagiging anak ay hindi kontrata para maging alipin. Pag-uwi ni Mirelia ng gabing iyon, hawak niya ang envelope mula kay Calixte. May listahan iyon ng dapat kunin, ng dapat iwasan, at ng dapat tandaan. Sa jeep pauwi, hindi siya makapakali. May takot pero may linaw na rin. Parang mula sa mahabang dilim, may maliit na ilaw na nagsimulang pakita ng daan. Ngunit pagdating niya sa bahay, bumungga siya ng amoy ng usok. "Mama!" tawad niya, nagmamadaling pumasok. Sa sala, nakita niyang bukas ang lumang baul ni Lola Celestina, ang baul na ilang taon nang nakatago sa ilalim ng aparador. Nakakalat ang mga lumang damit, rosaryo, litrato at papel. Sa may likod bahay, nandoon si Ivana, hawak ng ilang lumang dokumento habang sinusunog sa maliit na lata. Nalamig ang buong katawan ni Mirelia. "Anong ginagawa ninyo?" sigaw niya. Napalingon si Felisa mula sa tabi ng baol. "Nililinis lang namin ang mga kalat." "Kalat?" Lumapit si Mirelia at kinuha ang isang lumang litrato ni Lola Celestina mula sa sahig. "Gamit ito ni Lola." Patay na siya. Hindi na niya kailangan yan. Tumakbo si Mirelia papunta sa likod bahay. Inagaw niya mula kay Ivana ang ilang papel na hindi pa nasusunog. "Huwag mong sunugin." "Ano ba ate?" sigaw ni Ivana.
Mga lumang papel lang yan. Hindi mo alam kung ano ang laman nito. Sumulpot si Raldwin mula sa pinto ng kusina, nakasimangot. Bakit ka nagwawala? Bahay ba ito ng lola mo? Tinignan siya ni Mirelia na nanginginig sa galit. Oo, at kung totoo ang nakita ko sa dokumento, may karapatan ako sa mga gamit niya. Natigilan si Felisa. Kaya pala. Nagpunta ka sa abogado. Hindi na nagsinungaling si Mirelia. Oo, at alam ko na ang tungkol sa lupa. Umigting ang panga ni Domerico na nooy nakaupo sa hapag. Ang kapal na mukha mong mag-imbestiga laban sa pamilya mo. Hindi po ako nag-iimbestiga laban sa inyo. Hinahanap ko lang ang katotohanan na itinago ninyo sa akin. Lumapit si Felisa, namumula ang mukha. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa amin, wala ka ngayon. Kung hindi dahil sa akin, matagal na tayong naputulan ng kuryente, tubig at gamot ni Papa. Sagot ni Mirelia at ngayon ay hindi na siya bumubulong. Pero kahit kailan hindi ninyo ako tinuring na anak, tinuring ninyo akong tagabayad. Biglang umiyak si Ivana pero hindi iyon iyak ng pagsisisi, iyak iyon ng inis. Ma, naririnig niyo siya, pinapamukha niya lahat. Dahil totoo, sagot ni Mirelia. Bago pa siya makaatras, mabilis na lumapit si Raldwin. Huwag kang masyadong mataas magsalita. Hinawak nito ang braso niya ng madiin. Napangiwi si Mirelia. Bitawan mo ako. Kung hindi ka pipirma, mawawala lahat ng plano namin, sabi ni Raldwin sa mababang boses. Kaya huwag kang magmalinis. Hinila ni Mirelia ang braso niya pero mas malakas si Raldwin. Sa takot at galit, itinulak niya ang kamay nito palayo. Huwag mo akong hawakan. Isang iglap, itinulak siya ni Raldwin. Hindi sobrang lakas sa paningin ng iba, pero sapat para mawalan siya ng balanse. Tumama ang tagiliran niya sa gilid ng mesa. Sumakit ang dibdib niya at biglang umikot ang paningin. Mirelia! Sandaling sigaw ni Domerico pero hindi ito lumapit. Napaupo siya sa sahig, hawak ang tagiliran. Parang may tumusok sa baga niya bawat hinga. Ngulit mas masakit kaysa sa pagkakatama ang nakita niyang reaksyon ng pamilya niya. Si Felisa ay nakatayo lang, galit pa rin ng mukha. Si Ivana ay yumakap kay Raldwin parang ito ang biktima. Si Domerico naman ay umiwas ng tingin. Doon tuluyang nabasag sa loob ni Mirelia ang huling piraso ng pag-asa na baka isang araw piliin din siya ng sariling pamilya. Pinilit niyang tumayo. Kinuha niya ang ilang papel na iniligtas mula sa apoy, pati ang lumang litrato ni Lola Celestina. Wala siyang sinabi. Pumasok siya sa kwarto, isinara ang pinto, at isinandal ang likod doon. Sa labas, narinig niya si Felisa. Hayaan niyo, lilipas din yan. Wala naman niyang pupuntahan. Dahan-dahang napaupo si Mirelia sa sahig. Masakit ang tagiliran niya, mabigat ang ulo at naninginig ang kamay niya. Ngunit sa kandungan niya, hawak niya ang isang kalahating sunog na sobre mula kay Lola Celestina at kahit nanginginig pa ang kamay niya, maingat niyang itong binuksan bago pa siya bumangon. Sa loob ng sobre ay may isang liham na kupas na ang papel, ngunit malinaw pa rin ang sulat kamay ng kanyang lola. Para sa ako kong si Mirelia, kung dumating ang araw na iparamdam nila sa iyo na wala kang sariling halaga, tandaan mong may iniwan akong munting pananggalang para hindi ka nila tuluyang durugin. Ang lupa sa Liliw ay sa iyo. Hindi ito pamana para pag-awayan, kundi tahanang babalikan mo kapag wala ka nang mapuntahan. Mag-ingat ka sa mga ngiti na may kapalit. Kinabukasan, matapos ang gabing iyon, nagising si Mirelia na parang dinaganan ang buong katawan niya. Mabigat ang ulo niya, masakit ang tagiliran, at bawat hinga niya ay may kasamang kirot. Nasa tabi ng unan niya ang kalahating sunog na sobre mula kay Lola Celestina at kahit nanginginig pa ang kamay niya, maingat niyang itong binuksan bago pa siya bumangon. Sa loob ng sobre ay may isang liham na kupas na ang papel, ngunit malinaw pa rin ang sulat kamay ng kanyang lola. Napahawak si Mirelia sa bibig niya habang binabasa ang huling linya. Parang naririnig niya ang boses ni Lola Celestina. Mahina pero buo, parang yakap na matagal na niyang hinahanap. Ngunit bago pa man sa tuluyang maiyak, kumatok ng malakas si Felisa sa pinto. "Mirelia, gumising ka na riyan! Huwag kang umarting may sakit!
Maraming hugasin sa lababo! Dahan-dahang itinago ni Mirelia ang liham sa loob ng lumang notebook niya. Piniit niyang bumangon kahit parang may humihila pababa sa kanyang katawan. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya ang tambak na plato, kawali at baso sa lababo. Nasa mesa si Giovanna, nagsiselfone. Si Raldwin naman ay nakaupo rin doon, nagkakape na parang walang nangyari kagabi. Si Domerico naman ay naninigarilyo sa may pintuan kahit bawal iyon sa loob ng bahay. "Mabagal ka na naman," sabi ni Felisa. "Akala mo kung sino kang prinsesa." Hindi sumagot si Mirelia. Kinuha niya ang sponge at nagsimulang maghugas. Ngunit habang nakayuko siya, ramdam niya ang pananakit ng tagiliran at ang kakaibang hilo sa ulo niya. Nang buhatin niya ang malaking kawali, biglang kumirot ang dibdib niya at muntik na siyang mapaupo. "Ano ba yung ate?" reklamo ni Giovanna. "Kung may drama ka, huwag dito sa kusina." "Hindi ako nagdadrama," pabulong na sabi ni Mirelia. "E di bilisan mo," singit ni Raldwin. "Simple lang nahugas, parang ikamamatay mo na." Napapikit si Mirelia. Sa isip niya, gusto niyang sabihin na kung hindi siya itinulak nito kagabi, baka hindi ganito kasakit ang katawan niya. Pero alam niyang kapag nagsalita siya, siya na naman ang lalabas na may kasalanan. Matapos maghugas, pumasok siya sa trabaho. Dala niya sa bag ang liham ni Lola Celestina, ang mga papel na nailigtas niya at ang contact number ni Attorney Calixte. Hindi siya nakapag-almusal, hindi rin siya nakapagpahinga. Sa jeep, nakasandal siya sa bintana habang pinipilit labanan ng hilo. Pagdating sa Versida Logistics, agad na siyang napansin ni Mang Benny. "Mirelia," sabi nito, lumapit agad sa kanya. "Anak, bakit ganyan ang kulay mo? Para kang papel." "Okay lang po ako, Mang Benny." "Hindi ka okay," sagot ni Benny. "Hindi kailangan maging doktor para makita yan." Pinilit ni Mirelia ngumiti. "May tatapusin lang po akong reports." Sa loob ng opisina, mas lalo niyang naramdaman ang bigat. Habang nag-i-encode ng numbers, nagdodoble ang tingin niya sa monitor. Ilang beses siyang napapahawak sa dibdib. Sinubukan niyang uminom ng tubig pero parang hindi iyon sapat. Bandang tanghali, dumating si Sahira mula sa klinik para dalhan siya ng gamot sa hilo. Pero baglapit pa lang nito sa desk ni Mirelia, nagbago agad ang mukha ni Sahira. "Mirelia, tumayo ka muna," utos nito. "Bakit? Tignan do ako." Tumingin si Mirelia, ngunit sa halip na malinaw na mukha ni Sahira ang makita niya, parang umiikot ang paligid. Kumapit siya sa gilid ng mesa. "Girl, kailan ka pa ganito?" tanong ni Sahira halatang kinakabahan. "Kaninang umaga lang, siguro pagod lang." Hinawakan ni Sahira ang braso niya. "Mainit ka at ang bilis ng pulso mo." "May trabaho pa ako." "Wala akong pakialam sa trabaho mo ngayon." Hindi na natapos ni Mirelia ang sasabihin niya. Biglang nangitim ang paningin niya. Narinig niya ang sigaw ni Sahira at ang malakas na yabag ni Mang Benny papalapit. Ngunit ilang segundo lang iyon bago tuluyang bumigay ang tuhod niya. "Mirelia!" Pagmulat niya, puting kisame ang bumungad sa kanya. May amoy ng alkohol, gamot at malamig na aircon. Nasa ospital siya. Nakakabit ang destro sa kamay niya. Sa tabi niya, nakaupo si Sahira. Namumula ang mga mata. Sa may pinto naman, nakatayo si Mang Benny, hawak ang kanyang lumang sombrero. "Nasaan ako?" mahinang tanong ni Mirelia. "Nasa San Isidro Medical Center ka," sagot ni Sahira. "Bumagsak ka sa opisina. Dinala ka namin dito." Sinubukan niyang bumangon pero agad siyang pinigilan ni Sahira. "Huwag! May chest pain ka, dehydration, mataas ang stress level mo, at may pasa ka sa tagiliran." "Mirelia, anong nangyari sa'yo kagabi?" Napatingin si Mirelia sa gilid. Hindi niya alam kung paano sasabihin na itinulak siya ng nobyo ng kapatid niya sa harap mismo ng pamilya niya at walang kahit sinong lumapit sa kanya. "Mirelia," mahinang sabi ni Mang Benny, "hindi namin kayo pipilitin, pero hindi normal ang pasa na nakita ng nurse sa tagiliran mo." Tumulo ang luha ni Mirelia. Hindi siya humagulgol. Isa lang munang luha, kasunod ang isa pa. Tahimik pero sapat para maintindihan ni Sahira at Benny na may nangyaring hindi tama. "Tinawagan ko na ang pamilya mo," sabi ni Sahira, maingat ang boses. "Ano pong sabi nila?" Hindi agad sumagot si Sahira. Tumingin muna siya kay Benny.
Parang pareho silang nangangaalangan. Sahira, pakiusap, sabi ni Mirelia. Huminga ng malalim si Sahira. Si mama mo ang unang sumagot. Sabi niya wala daw silang pamasahe at marami daw silang inaasikaso. Narinig ko sa background ni Giovanna, sabi niya, istorbo ka na naman daw. Napapikit si Mirelia. Akala niya sanay na siya. Akala niya wala nang bagong salita ang makakasugat. Pero iba pa rin pala kapag nasa hospital bed ka. Mahina, takot. At ang mga taong dapat unang darating ay inis pa sa'yo. At si Papa? Tanong niya. Halos hindi marinig ang boses. Muling nag-alangan si Sahira. Ngunit bago pa ito makapagsalita, tumunog ang cellphone ni Mirelia na nasa ibabaw ng maliit na cabinet. Pangalan ni Domerico ang lumabas sa screen. Nagkatinginan sila. Sagutin mo lang kung kaya mo, sabi ni Sahira. Pinindot ni Mirelia ang answer at inilagay sa speaker dahil nanginginig ang kamay niya. Pa! Nasaan ka? Malamig na tanong ni Domerico. Nasa ospital po. Ayan ka na naman, lahat na lang ginagawang malaking bagay. Napalunok si Mirelia. Bumagsak po ako sa trabaho. E di sana nagpahinga ka sa bahay. Bakit kailangan pang magpa-ospital? Sino magbabayad niyan? Tahimik si Mirelia. Ramdam niyang nakatingin sa kanya sina Sahira at Benny, parehong pigil ang galit. Pa, hindi ko po sinadya. Sa kabilang linya, huminga ng malalim si Domerico, parang siya pa ang pagod na pagod sa sitwasyon. Pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang kahit kailan ay hindi na mabubura sa isip ni Mirelia. Kung pabigat ka rin lang, sana matuluyan ka na. Parang huminto ang tunog ng mundo. Hindi agad pinatay ni Mirelia ang tawag. Nakatingin lang siya sa cellphone habang nanunuot sa kanya ang bawat salita. Si Sahira ang mabilis na kumuha ng phone at pinatay ang tawag. Hindi mo deserve marinig yun. Madiing sabi ni Sahira, nanginginig ang boses sa galit. Si Mang Benny naman ay tumalikod muna at pinahid ang mata. Matanda na ito, pero halatang nasaktan din sa narinig. Kung anak kita, hindi kita iiwan dito kahit 1 minuto, mahina nitong sabi. Doon tuluyang napahagulgol si Mirelia, hindi dahil sa sakit ng katawan niya, kundi dahil parang may pintong tuluyang nagsara sa loob ng puso niya. Isang pintong matagal niyang pilit na binubuksan, umaasang baka isang araw ay may pagmamahal na sasalubong sa kanya. Pero wala. Wala talagang laman, kundi malamig na pagtanggi. Kinagabihan, habang nakahiga siya at nakatitig sa bintana ng hospital room, dumating si Attorney Cadixt. Dala nito ang isang itim na folder at isang paper bag na may lugaw at tubig. Pasensya na kung ngayon lang ako nakarating, sabi ni Calixt. Natingin si Mirelia kay Sahira na nasa gilid ng kama. Ngumiti ito ng mahina. Kailangan mo ng abogado, hindi lang gamot. Umupo si Calixt sa tabi. Kamusta ang pakiramdam mo? Masakit po. Pero mas masakit po yung hindi ko alam kung bakit ganito ang pamilya ko sa akin. Hindi agad nagsalita si Calixt. Binuksan niya ang folder at inilabas ang ilang dokumento. May nakuha akong certified preliminary copies. Totoo ang lupa. Nakapangalan nito sa iyo at may mas mahalaga pa. Tiningin si Mirelia sa kanya. Ang lola mo, si Celestina Amparo, ay may shares pala sa isang cold storage business noon. Maliit ito nung nagsimula, pero lumaki ang value sa paglipas ng panahon. Ibebenta na ngayon ng kumpanya at ayon sa estate trail, ikaw ang nakalistang beneficiary ng malaking bahagi ng proceeds. Hindi agad na intindihan ni Mirelia ang narinig niya. Ibig sabihin po? Ibig sabihin, may legal claim ka sa halagang sapat para magsimula ka ng panibagong buhay. Hindi instant, may proseso, pero malinaw ang record at kailangan nating protektahan ito bago pa nila magalaw. Nanginginig ang kamay ni Mirelia. Kaya po pala nila gustong pumirma ako sa akin. Oo, kapag naisama ang lupa bilang collateral at nag-default ang loan, pwede kang mawalan ng ari-arian at kung may iba pang dokumento na napapirmahan sa iyo nila,
Pwedeng madamay pati future claims mo. Ipinikit ni Mirelia ang mata. Bigla niyang naalala ang mga taon na siya ang nagbayad ng kuryente, tubig, gamot at utang habang tinatawag siyang pabigat. Naisip niya ang lola niya na parahil ay ginawa ang lahat para may matira sa kanya. At naisip niya ang sinabi ng ama niya sa telepono, "Sana matuluyan ka na." Nang muli siyang dumilat, may nagbago sa mga mata niya. Hindi ito galit na nagwawala. Hindi rin ito paghihiganti. Isang tahimik na desisyong matagal nang dapat niyang ginawa. "Ano po ang kailangan kong pirmahan?" tanong niya kay Calixte. Maingat na inilapag ni Calixte ang mga papel sa maliit na table sa tabi ng kama. Una, authorization para makuha natin ang complete estate and property records. Pangalawa, affidavit na hindi mo pinapahintulutan ng kahit sinong miyembro ng pamilya mo na gamitin ang lupa o pangalan mo sa loan. Pangatlo, protective notice para hindi mailipat, may sangla o magamit ang property nang wala kang personal consent. Tumingin si Zahira kay Mirelia. "Sigurado ka?" Huminga ng malalim si Mirelia. Nanginginig ang kamay niya pero hindi na siya umatras. Buong buhay ko lagi silang pumipirma sa isip ko kung sino ako. Pabigat, walang mararating, walang kakampi. Pinunasan niya ang luha sa pisngi. Ngayon, ako naman ang pipirma para sa sarili ko. Inabot ni Calixte ang ballpen. Sa unang dokumento, mabagal ang pirma niya dahil nanginginig pa ang daliri niya. Sa pangalawa, mas naging buo. Sa pangatlo, huminga siya ng malalim bago inilagay ang buong pangalan. Mirelia Amparo Sarmiento. Pagkatapos niyang pumirma, hindi biglang gumaling ang katawan niya. Hindi biglang nawala ang sakit ng mga sinabi ng pamilya niya. Pero sa loob niya, may isang kadena na parang naputol. Sa unang pagkakataon, hindi na siya umaasa na darating sila para iligtas siya. Dahil siya na mismo ang nagsimulang magligtas sa sarili niya. Lumipas ang ilang araw sa ospital. Hindi dumating sina Felisa, Domerico, Ivana o Raldwin. Kahit isang dalaw, wala. Ngunit araw-araw ay may pumupunta. Si Nay Perdita may dalang sopas na niluto sa bahay. Si Mang Benny may dalang prutas at jokes na corny pero nagpapangiti sa kanya. Si Zahira laging nagche-check ng gamot at lab results. Si Calixte, pabalik-balik dala ang update sa legal papers. "Nakakahiya na po sa inyo," sabi ni Mirelia isang hapon kay Nay Perdita. Hinaplos ng matanda ang buhok niya. "Anak, hindi nakakahiya ang alagaan. Ang nakakahiya yung may anak ka tapos hinayaan mo sa ospital na mag-isa." Napaiyak na naman si Mirelia pero sa pagkakataong iyon, hindi na puro sakit ang luha. May init na, may pasasalamat. Sa ika-10 araw mula nang pumirma siya sa ospital, pinayagan siyang lumipat muna sa isang maliit na recovery room na inirekomenda ni Zahira, isang tahimik na bahay pahingahan malapit sa klinik kung saan may nag-aalaga sa mga pasyenteng walang pamilyang kasamang magbantay. Si Calixte ang tumulong mag-ayos ng bayarin gamit ang emergency fund na na-release mula sa initial estate settlement. Maliit pa lamang ngunit sapat para hindi na niya kailangang humingi sa pamilya niya. Habang inaayos ni Zahira ang gamit niya, biglang sunod-sunod na nag-vibrate ang cellphone ni Mirelia. 1, 2, 5, 10. Hindi tumitigil. Napatingin si Zahira sa screen. Grabe! Si mama mo. Sumunod, pangalan ni Domerico. Pagkatapos, Ivana. Pagkatapos, Raldwin. Pati mga tiyahin at pinsang hindi siya kinukumusta dati, biglang tumatawag. Nang tingnan ni Mirelia ang call log, nanlamig ang kamay niya. 48 missed calls. "Bakit ngayon?" bulong niya. Pumasok si Calixte sa kwarto, dala ang isa pang folder. Seryoso ang mukha nito. Dahil natanggap na nila ang legal notice, hindi na nila magagamit ang lupa, hindi na nila pwedeng ipilit ang loan sa pangalan mo. At isinama ko sa notice na may record tayo ng pananakit ni Raldwin, pati ang threat at coercion. Muling nag-vibrate ang cellphone.
Si Felisa naman, kasunod ang text. Anak, sagutin mo kami. Nagkamali lang kami. Pamilya mo pa rin kami. Sumunod ang message ni Ivana. Ate, please, masisira buhay ko kapag hindi natuloy loan. At mula kay Raldwin, huwag kang magmalinis. Pag-usapan natin ito ng maayos bago lumaki. Matagal na tinitigan ni Mirelia ang screen. Noon, baka tumakbo na siya pa uwi. Baka siya pa ang humingi ng tawad. Baka pinawala niya sa sarili niyang kasalanan niyang nagkakagulo sila. Pero hindi na ngayon. Dahan-dahan niyang pinatay ang cellphone. Inilapag niya iyon sa mesa, saka tumingin sa bintana. Sa labas, maliwanag ang hapon. May mga dahon na gumagalaw sa hangin. Simple lang ang tanawin, pero sa kanya, parang unang pagkakataong nakakita ng mundo na hindi nakakulong sa galit ng pamilya niya. Ayos ka lang? Tanong ni Sahira. Tumanggo si Mirelia. Hindi pa buo, pero mas maayos kaysa kahapon. Numiting bahagya si Calixte. Iyan ang simula. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa malinis na kama ng recovery room, kinuha ni Mirelia ang liham ni Lola Celestina. Binasa niya ulit ang huling linya. Mag-ingat ka sa mga ngiting may kapalit. Binikit niya ang mga mata at hinawakan ng papel sa dibdib niya. Sa labas, patuloy pa ring dumarating ang calls at messages, pero sa unang pagkakataon, hindi na iyon tunog ng takot para sa kanya. Tunog iyon ng mga taong nawalan ng kontrol. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang unti-unting gumagaling ang kanyang katawan, nagsimula ring maghilom ang pinakamalalim na sugat ni Mirelia, ang paniniwalang kailangan niyang magmakaawa para mahalin. Hindi pa tapos ang laban, pero hindi na siya ang dating Mirelia na nakayuko sa kusina, umiiyak habang naghuhugas ng plato. Ngayon, may pangalan na siyang pinirmahan, may lupa na siyang babalikan, may mga taong tunay na nasa tabi niya, at higit sa lahat, may sarili na siyang pinili. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, ang tunay na pagbabago sa buhay ng isang tao ay hindi nagsisimula sa malaking pera, bagong bahay, o bagong damit. Minsan, nagsisimula ito sa isang simpleng desisyon, ang hindi nasagutin ang tawag ng mga taong puro sakit lang ang dala. Tahimik ang maliit na recovery room ng umagang iyon. Nasa gilid ng bintana si Mirelia Sarmiento, nakabalot sa manipis na kumot, hawak ang tasa ng mainit na salabat na dinala ni Nay Perdita. Sa mesa sa tabi ng kama, naroon ang kanyang cellphone. Patay pa rin iyon mula kagabi, matapos ang sunod-sunod na tawag ng kanyang pamilya. 48 missed calls. 48 beses na bigla nilang naalala ang pangalan niya, hindi dahil mahal nila siya, kundi dahil hindi na nila kayang gamitin ang lupa at pangalan niya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi agad bumangon si Mirelia para magluto, maghugas, maglinis o magpaumanhin sa kasalanang hindi naman kanya. Nakaupo lang siya at pinapanood ang liwanag ng araw na dahan-dahang pumapasok sa kortina. Simple lang ang sandali, pero para sa kanya, parang napakalaking biyaya nito. Walang sigaw ni Felisa, walang panlalait ni Domerico, walang irap ni Ivana, walang mabigat na presensya ni Raldwin. Ngunit hindi ibig sabihin na madali na ang lahat. Nang buksan niya muli ang cellphone, bumungad ang tampak na messages. May pakiusap, may panunumbat, may pananakot, may pagpapanggap na concern. Anak, sagutin mo kami, nag-aalala kami sa iyo. Text ni Felisa. Kung may respeto ka pa sa amin, umuwi ka at ayusin natin ito. Message ni Domerico. Ate, dahil sa iyo mawawala lahat ng pinaghirapan ko, sabi ni Ivana. At ang pinakahuli ay mula kay Raldwin. Huwag mong palakihin, aksidente lang yung nangyari. Baka ikaw pa ang mapahiya kapag lumabas lahat ng ugali mo. Mahigpit na napahawakan si Mirelia sa phone. Bumalik sa isip niya ang gabi ng pagtulak, ang sakit sa tagiliran, ang apoy sa likod bahay habang sinusunog ni Ivana ang mga lumang papel ni Lola Celestina. Bumalik din ang tinig ni Domerico sa telepono. Kung pabigat ka rin lang, sana matuluyan ka na. Napapikit siya. Akala niya kapag nakalayo na siya, mawawala agad ang sakit. Ngunit hindi pala ganoon ang paghilom. Kahit wala na siya sa bahay nila, dala pa rin niya ang boses ng mga taong nanakit sa kanya.
Parang nakatira pa rin sa dibdib niya ang takot na baka masama siyang anak, baka siya ang may kasalanan, baka sobra lang siyang nasaktan. Kumatok si Sahira bago pumasok. May dala itong gamot at maliit na supot ng prutas. "Good morning, survivor," bati nito, pilit na magaan ang tono. Napangiti ng kaunti si Mirelia. "Good morning." Napansin ni Sahira ang cellphone sa kamay niya. "Binasa mo?" Tumanggo. "Oo." "Masakit?" "Oo." Umupo si Sahira sa gilid ng kama. "I-forward mo kay Attorney Calixte, lahat. Kahit yung mukhang simpleng message lang, mahalaga yan." Parang ang bigat, bulmos ni Mirelia. "Dati kapag nagme-message sila, nakakabahan ako na baka may mali akong nagawa. Ngayon kahit alam kong ako ang nasa tama, kinakabahan pa rin ako." Hinawakan ni Sahira ang kamay niya. "Kasi matagal kang sinanay na matakot sa galit nila. Hindi yan mawawala sa isang gabi. Pero bawat hindi mo pagsagot, bawat pagprotekta mo sa sarili mo, tinuturuan mo ang katawan mong ligtas ka na." Nang dumating si Attorney Calixte, dala ito ng isang maliit na folder at kape. Maayos ang suot nito, pero halata sa mukha na kulang din sa tulog dahil sa pag-aayos ng kaso. "Kumusta ang pakiramdam?" tanong niya. "Mas kaya ko na pong huminga, pero may mga messages sila." "Inaasahan ko yan," sabi ni Calixte. "Pwede kong makita." Inabot ni Mirelia ang phone. Tahimik na binasa ni Calixte ang mga messages. Habang tumatagal, mas nagiging seryoso ang mukha nito. "Hindi mo kailangang sumagot," sabi niya. "Sa ngayon, lahat ng communication ay dadaan sa akin, lalo na si Raldwin. May mga salita siya rito na pwedeng ituring na intimidation." "Attorney," mahinang tanong ni Mirelia. "Masama po ba akong anak kung hindi ko sila sagutin?" Tumingin si Calixte sa kanya. "Hindi. Ang hindi pagsagot sa abuso ay hindi kawalan ng respeto. Proteksyon iyon." Tahimik na tumanggo si Mirelia. Parang kailangan niyang marinig iyon mula sa taong hindi parte ng pamilya niya. Parang kailangan niyang may magsabing hindi siya masama dahil lang pinili niyang huwag nang magpaapak. Makalipas ang 2 linggo, nakalabas na siya sa recovery room. Hindi pa ganap ang lakas niya. Ngunit sapat na para makalakad, makapag-isip ng malinaw at makapagdesisyon. Sa tulong ni Calixte, nakakuha siya ng certified copies ng titulo ng lupa sa Liliw at partial release mula sa estate settlement ni Lola Celestina. Hindi pa buong halaga ang hawak niya, ngulit sapat na para bayaran ang mga kailangan, makapagsimula at higit sa lahat, makalayo. Sa araw ng pagpunta niya sa Liliw, kasama niya sina Sahira, Mang Benny at Nay Perdita. Si Calixte naman ay sumunod sa sariling sasakyan dala ang mga dokumento. Habang papalapik sila sa lumang bahay ni Lola Celestina, unti-unting naninikip na ang dibdib ni Mirelia. Hindi sa takot, kundi sa alaala. Ang bahay ay nakatayo sa dulo ng makitib na daan, napapaligiran ng matatandang puno ng santol, lansones at ilang tanim na gumamela. Luma na ang bubong, kupas ang pintura at may mga damo sa paligid. Pero nang makita iyon ni Mirelia, parang may bahagi ng pagkabata niya ang bumalik. Dito siya minsang pinakain ng mainit na tsampurado ng lola niya. Dito siya tinuruan magbilang ng kita sa palengke. Dito unang may nagsabi sa kanyang mahalaga siya. "Ang ganda," bulong ni Sahira. "Luma," sabi ni Mirelia, napangiti habang pinapahid ang luha. "Pero parang buhay pa." Lumapit si Nay Perdita at hinawakan ng balikat niya. May mga bahay na kahit napapabayaan, naghihintay lang ng taong babalik. Binuksan ni Calixte ang gate. "Legal na sa'yo ito. Walang ibang pwedeng magdesisyon dito kundi ikaw." Mabagal na pumasok si Mirelia. Sa bawat hakbang, parang may iniiwan siyang bigat mula sa dati niyang buhay. Pagbukas ng pinto, sinalubong sila ng alikabok at amoy ng lumang kahoy. May mga gamit pang naiwan si Lola Celestina, lumang aparador, bangkong kahoy, rosaryo sa dingding,
at isang maliit na mesa sa tabi ng bintana. Hinawakan ni Mirelia ang mesa at ngumiti ng malungkot. Dito siya nagsusulat noon. Anong balak mo rito? Tanong ni Benny. Matagal na hindi sumagot si Mirelia. Tumingin siya sa malawak na bakuran, sa mga kwartong kailangang ayusin, sa kusinang pwedeng buhayin muli. Pagkatapos, naalala niya ang sarili sa ospital. Walang dumawal na kadugo, pero may mga taong hindi niya kadugo na hindi siya iniwan. Gusto kong gawing pahingahan. Hindi resort, hindi mamahaling bahay. Isang lugar para sa mga babaeng katulad ko. Yung walang mapuntahan kapag sariling pamilya na ang nananakit, kahit pansamantala lang. Napatingin sa kanya si Sahira. Mirelia, alam kong hindi pa ako eksperto. Alam kong marami pang proseso. Permits, safety, legal papers. Pero kung may bahay akong minana, ayokong maging simbolo lang ito ng pera. Gusto kong maging silong. Tumanggo si Calixte. Kung seryoso ka, tutulungan kita na ayusin ang legal structure. Hindi madali, pero posible. Ako bahala sa basic health checks kapag nagsimula na, sabi ni Sahira. Ako sa gate. Retired man ako balang araw, kaya ko pa ring manaway ng manggugulo. Ako sa kusina, walang naghihilom na gutom. Sa unang pagkakataon, tumawa si Mirelia ng hindi pilit. Hindi malakas, pero totoo. Sa lumang bahay na iyon, kasama ang mga taong hindi niya kadugo, nagsimula siyang makaramdam ng pamilyang hindi naniningil ng pagmamahal. Ngulit, habang nagsisimula silang mag-ayos, hindi nananahimik ang pamilya niya. Kinalat ni Felisa sa mga kamag-anak at kapitbahay na yumabang maraw si Mirelia dahil sa mana. Sinabi ni Giovanna sa social media na may mga taong nakakalimot sa pamilya kapag nagkapera. Si Domerico naman ay nagpunta pa sa ilang kakilala sa bayan upang sabihing ninakaw ni Mirelia ang lupa na dapat daw ay para sa kanilang lahat. Hindi sumagot si Mirelia online. Hindi siya nag-post ng paliwanag. Gulit na sasaktan siya. Tuwing may makakarating sa kanyang chismis, bumabalik ang dating kaba. Minsan habang pinipinturahan nila ang lumang pader, bigla na lang siyang titigil at maluluha. Bakit kahit wala na ako sa kanila, kaya pa rin nila akong saktan? Tanong niya isang hapon kay Sahira. Doon imunungkahi ni Calixte na kausapin niya si Dr. Elowen Arandia, isang counselor na tumutulong sa mga biktima ng emotional abuse. Noong una, nahihiya si Mirelia. Pakiramdam niya parang bang pag-aamin yon na sira siya. Ngunit nang makausap siya si Dr. Elowen sa maliit niyang opisina sa bayan, ibang-iba ang naramdaman niya. Hindi ka sira. Sabi ni Dr. Elowen sa kanya, nasugatan ka. At ang sugat, ginagamot, hindi ikinahihiya. Sa bawat session, unti-unting natutunan ni Mirelia pangalanan ng mga bagay na dati ay normal lang sa kanya. Manipulation, guilt-tripping, financial abuse, emotional neglect. Tuwing naririnig niya ang mga salitang iyon, masakit, pero may ginhawa rin. Dahil ibig sabihin, hindi pala siya maarte, hindi pala siya mahina. May totoong nangyari sa kanya. Habang tumatagal, lumalawak din ang mundong ginagalawan niya. Nakilala niya si Engineer Tavien Mangubat, ang tahimik ngulit maaasahang kontraktor na nirekomenda ni Maestra Orlanda Puyat, dating guro ni Mirelia noong high school. Si Maestra Orlanda ang unang nagpunta sa bahay nang mabalitaan ng mga paninira ni Felisa. Hindi ako naniniwala sa sinasabi nila, sabi ng matandang guro. Ikaw ang batang pumapasok noon kahit walang baon pero laging may takdang aralin. Hindi ka magnanakaw ng mana, ikaw ang huling kukuha kahit ikaw ang unang naghirap. Si Engineer Tavian naman ay hindi pala salita. Ngunit nang mabalitaan niyang may nananakot sa ilang trabahador na huwag ituloy ang trabaho, siya mismo ang humarap. Ma'am Mirelia, sabi ito isang umaga, may lalaking nagtanong-tanong dito kagabi. Matangkad, nakamotor, mayabang magsalita.
Ralduin yata ang pangalan, nanlamigang kamay ni Mirelia. Ano pong sinabi na huwag na raw naming ituloy ang trabaho kung ayaw naming madamay sa gulo ng pamilya? Lumapit si Benny na noon ay tumutulong magbantay sa gate. Akala niya siguro matatakot tayo. Hindi nagalit ng padalos-dalos si Mirelia. Sa halip, tinawagan niya si Calixte. Pinasama nila ang barangay at kinausap si Kapitan Serapio Ilagan, isang matandang barangay captain na kilala sa pagiging diretso magsalita. Kung may pumasok dito ng walang pahintulot, itawag agad. Sabi ni Kapitan Serapio, may record na tayo. Hindi porke pamilya, pwede nang manghimasok. Akala nila roon matatapos ang pananakot. Ngunit isang gabi, habang halos tapos na ang paglilinis sa lumang study room ni Lola Celestina, may narinig na ingay si Benny sa likod ng bahay. Maulan noon, kaya mahirap makita sa labas. Kinuha niya ang flashlight at tinawag si Tavien. Sa may likod na bintana, nakita nila sina Ivana at Ralduin. Pilit binubuksan ni Ralduin ang lumang bodega kung saan pansamantalang inilagay ang ilang kahon ng dokumento at gamit ni Lola Celestina. Si Ivana naman ay kabadong lumilingon-lingon. "Ralduin!" sigaw ni Benny. Nagulat ang dalawa. Sinubukang tumakbo si Ivana pero nadulas ito sa basang lupa. Si Ralduin naman ay nagmatapang pa. "Pamilya kami!" sigaw ni Ralduin. "May karapatan kami rito." Lumapit si Mirelia. Mula sa pinto, nakasuot ng simpleng cardigan. Hawak ang cellphone na nakarecord. Nasa likod niya si Sahira, si Nay Perdita, at si Maestra Orlanda. Ilang minuto pa, dumating si Kapitan Serapio kasama ang dalawang tanod. Tumingin si Ivana kay Mirelia, basang-basa sa ulan at putik. "Ate, sabihin mo sa kanila, kapatid mo ako." Dati, baka naawa agad si Mirelia. Baka siya pa ang humingi ng tawad. Ngunit ngayon, huminga siya ng malalim. Ramdam niya ang kaba, pero hindi na siya nagpatalo rito. "Kapatid kita. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede kang pumasok sa bahay ko at kumuha ng hindi sayo." "Ang damot mo!" sigaw ni Ivana. "Simula nung nagkapera ka, nagbago ka na. Hindi pera ang nagbabago sa akin." "Pagod na akong saktan ninyo." Lumapit si Ralduin, pero humarang agad si Benny at Tavien. "Huwag kang lalapit." Matigas na sabi ni Benny. Tumingin si Ralduin kay Mirelia. "Akala mo panalo ka na." Hindi sumigaw si Mirelia. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya nanginginig tulad noon. Diretso siyang tumingin sa lalaking minsang nanakit sa kanya. "Hindi ko kailangang manalo sa inyo. Kailangan ko lang makalaya." Sa gabing iyon, dinala sa barangay sina Ralduin at Ivana para sa blatter. Hindi pa iyon ang katapusan ng lahat ng problema, ngunit malaking hakbang iyon dahil sa unang pagkakataon may opisyal na record, may saksi, may malinaw na hangganan. Pagkatapos ng insidente, umupo si Mirelia sa lumang bangki sa harap ng bahay. Tila tapos na ang ulan. Basa ang lupa, malamig ang hangin, at mula sa kusina ay naaamoy niya ang lugaw na niluluto ni Nay Perdita para sa lahat. Lumapit si Sahira at umupo sa tabi niya. "Proud ako sa'yo, kinakabahan pa rin ako." "Pero hindi ka umatras." Tumingin si Mirelia sa bahay ni Lola Celestina. Hindi pa ito perpekto. May mga pader pang kailangang pinturahan, bubong na kailangang ayusin, papeles na kailangang tapusin. Ganon din siya. Hindi pa buo, hindi pa ganap na magaling, ngulit hindi na siya ang babaeng nakahiga sa ospital na naghihintay ng pamilyang hindi darating. Sa ilalim ng unti-unting luminaw na langit, tahimik niyang sinabi sa sarili na ang bagong buhay niya ay hindi binili ng pera. Binayaran ito ng tapang, luha at paulit-ulit na pagpili sa sarili kahit nanginginig pa ang puso. At sa gabing iyon, sa bahay na minsang iniwan sa kanya ni Lola Celestina, nagsimulang tumayo ang unang tunay na tahanan ni Mirelia. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng babaeng minsang naniwalang wala na silang mapupuntahan. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, ang pinakamagandang wakas ay hindi yung biglang nagiging perpekto ang lahat, kundi yung natututo ang puso na mamuhay ng payapa kahit may mga sugat na minsan ay sumasakit pa rin. At sa pagtatapos ng kwento ni Mirelia Sarmiento, makikita natin na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nasusukat sa dugo, kundi sa mga taong nananatili kahit wala silang mapapakinabangan sa iyo.
Lumipas ang 2 taon mula nung unang buksan ni Mirelia ang lumang bahay ni Lola Celestina sa Liliu, ang dating abandonadong bahay na amoy alikabok at lumang kahoy ay unti-unti nang naging isang maaliwalas na lugar na kilala sa buong bayan bilang Silong ni Celestina. Hindi ito marangyang gusali, wala itong magarbong gate o kumikinang na labi, ngunit sa bawat sulok nito may init na hindi kayang bilhin ng pera. Sa harap ng bahay ay may maliit na hardin na puno ng gumamela, santan at ilang tanim na sili, alaala sa mga tinuro noon ni Lola Celestina kay Mirelia. Sa gilid naman ay may mahabang bangkong kahoy kung saan madalas umupo ang mga babaeng bagong dating, dala ang takot sa mata at mga gamit na kasya lamang sa isang plastic bag. Sa loob, may malinis na kusina, maliit na clinic room, 2 tulugan, study corner, sewing area at isang tahimik na silid para sa counseling. Hindi na ito simpleng bahay. Ito ay naging pansamantalang tahanan para sa mga babaeng iniwan, itinakwil, sinaktan o walang mapupuntahan. Si Mirelia, na dati ay laging nakayuko, ngayon ay marunong nang tumingin ng direkto sa mata. Hindi siya naging mayabang, hindi rin siya naging matigas na parang bato. Sa katunayan, mas lalo siyang naging mahinahon, ngunit ang katahimikan niya ngayon ay hindi na katahimikan ng takot. Katahimikan ito ng taong alam na ang sariling halaga. Isang umaga, habang inaayos niya ang maliit na opisina ng Silong ni Celestina, pumasok si Zahira Montemayor, dala ang medical kit. Naka-white blouse na ito at may ID ng kanilang bagong community health program. May 3 bagong referral mula sa Municipal Social Welfare, isang nanay na may 2 anak, isang college student na pinalayas ng tiyahin at isang lola na iniwan sa terminal. Tumanggo si Mirelia habang tinitignan ang listahan. Ihanda natin ang blue room para sa nanay at mga bata. Yung college student pwede muna sa study room bed habang inaayos ang isang kwarto. Si Lola naman, ilapit natin sa clinic room para madali mong ma-check. Napangiti si Zahira. Grabe ka na magdesisyon ngayon. Dati, tatanungin mo pa ako kung tama bang huminga. Napatawa si Mirelia. Hindi naman. Ganun na ganun, biro ni Zahira. Pero proud ako sa'yo. Sa kusina, abala si Nay Perdita sa pagluluto ng supas. Matanda na ito, pero matalas pa rin ang dila kapag may bisitang ayaw kumain. Walang malungkot na tiyan na walang laman, laging niyang sinasabi. Si Mang Benny naman, kahit nagretiro na sa Versida Logistics, ay naging opisyal na tagabantay ng Silong ni Celestina. Hindi na siya kasing bilis tulad noon, ngunit sapat pa rin ang tindig at boses para mapaatras ang sinumang manggugulo. Ako ang pader dito, lumang pader pero matibay, madalas niyang biro. Si Engineer Tavien Manggubat ay hindi na rin basta contractor. Matapos ang renovation, patuloy siyang tumulong sa maintenance at sa livelihood training para sa basic repairs. Si Maestra Orlando Puyat ay nagtuturo ng reading, writing at financial literacy tuwing Sabado. Si Dr. Elowen Arandia ay may regular counseling sessions bawat linggo. At si Attorney Calixte Valderrama, na noon ay abogado lamang ni Mirelia, ay naging legal advisor ng shelter at unti-unti ring naging isa sa pinaka-pinagkakatiwalaan niyang tao. Hindi man sila perpekto, sila ang naging pamilyang pinili ng puso ni Mirelia. Ngunit habang unti-unting gumaganda ang buhay niya, hindi ibig sabihin ay nawala ang mga anino ng nakaraan. Sa 2 taon ng Silong ni Celestina, nakatanggap si Mirelia ng isang tawag kay Attorney Calixte habang nag-aayos ng donation receipts. Mirelia, Sabi ni Calixte sa kabilang linya, may kailangan tayong pag-usapan. Naramdaman niya agad sa boses nito na seryoso ang sasabihin. Ano yun? Nasa ospital ang tatay mo. Natigilan siya. Sa loob ng 2 taon, halos wala na siyang direktang komunikasyon kina Domerico, Felisa at Ivana. Dumaan ang lahat sa legal channels ng una hanggang sa unti-unti silang tumigil nang makitang hindi na nila kayang pilitin.
Si Raldwin ay tuluyang kinasuhan matapos ng ilang reklamo ng pananakot at pananakit, hindi lang mula kay Mirelia, kundi pati mula sa dati niyang nakaalitan. Si Ivana naman ay nalugi ang salon bago pa man ito tuluyang magbukas dahil nagkabaon-baon sila sa utang. Si Felisa, ayon sa ilang balita mula sa mga kapitbahay, ay nawalan ng kampake nang masawa ang mga kamag-anak sa paulit-ulit niyang panghihingi. At si Domerico, na dati ay laging matigas ang boses, ngayon ay nakaratay dahil sa komplikasyon sa puso. Malubha ba? Mahinang tanong ni Mirelia. Stable na raw pero kailangan ng gamot at follow-up treatment, sagot ni Calixte. Tinawagan ako ng isang pinsan mo. Sabi nila ayaw mong sumagot. Napatingin si Mirelia sa bintana. Sa labas, may batang babae na tumutulong kay Nay Perdita magdilig ng halaman. Payapa ang tanawin, pero sa loob niya may lumang kirot na gumalaw. Hindi galit ang unang naramdaman niya. Hindi rin awa agad, kundi pagod. Pagod sa ideyang kahit gaano kalayo ang narating niya, may parte ng nakaraan na susubok pa ring kumatok. Gusto nilang makipagkita? Tanong ni Mirelia. Oo, sabi ni Calixte. Pero tandaan mo, hindi mo obligasyon kung hindi ka handa. Tahimik si Mirelia ng ilang segundo. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Makikipagkita ako, pero sa opisina mo, hindi sa bahay nila, hindi sa ospital, at ikaw ang kasama ko. Kinabukasan, dumating sina Felisa at Ivana sa opisina ni Attorney Calixte. Hindi kasama si Raldwin, si Domerico naman ay nasa ospital pa. Iba na ang itsura ni na Felisa at Ivana. Si Felisa na dati ay laging matapang at manumbat ang muka, ngayon ay pumayat at halatang pagod. Si Ivana na dati ay laging ayos ang buhok at damit, ngayon ay simpleng blusa ang suot, walang makeup at hindi makatingin ng diretsyo. Pagpasok ni Mirelia, agad tumayo si Felisa. Anak! Tumigil si Mirelia sa salitang iyon. Ilang taon niyang hinintay marinig iyon ng may lambing. Ngunit ngayon, kakaiba ang dating. Hindi na niya alam kung totoo ba o kailangan lang. Umupo siya sa tapat nila. Sa tabi niya si Calixte. Tahimik ngunit malinaw ang presensya. Ano po ang kailangan ninyo? Tanong ni Mirelia. Napaluha agad si Felisa. Tatay mo, kailangan ng gamot. Wala na kaming malapitan. Tahimik lang si Mirelia. Alam kong marami kaming pagkakakulang, pero pamilya pa rin tayo. Dahan-dahang tumingin si Felisa sa kanya. Ma, dati kapag ako ang nasa ospital, sinabi ni Papa na sana matuluyan na ako. Napalunok si Felisa. Si Ivana ay napayuko. Naaalala niyo po ba yon? Tanong ni Mirelia. Walang sumagot. Ako, araw-araw ko pong naaalala yun ng una. Hindi dahil gusto kong magalit habang buhay, kundi dahil iyon ang araw na naintindihan kong hindi ko na pwedeng iwanan ang buhay ko sa kamay ninyo. Humagulgol si Felisa. Patawarin mo kami anak, hindi namin alam ang ginagawa namin noon. Alam ninyo, hinalang sabi ni Mirelia, hindi lang ninyo inisip na masasaktan ako. Parang may bumara sa lalamunan ni Ivana. Nang magsalita ito, basag ang boses. Ate, nagsisisi ako. Noon, akala ko kalaban kita. Akala ko kapag may nakuha ka, nababawasan ako. Pero nung nawala lahat sa akin, naintindihan kong hindi ikaw ang dahilan ng pagbagsak ko. Ako. Napatingin si Mirelia sa kapatid. Hindi niya alam kung gaano katotoo ang pagsisisi nito. Pero sa unang pagkakataon, hindi na nagmamataas si Ivana. Hindi ko kayo pababayaan na mamatay sa gutom o walang gamot, sabi ni Mirelia matapos ang mahabang katahimikan. Napatingin si Felisa. Ibig mong sabihin, hindi kami pwedeng tumira sa lilik? Hindi po. Pero anak! Ma, putol ni Mirelia, hindi mataas ang boses, ngungit buo. Anak ninyo ako, pero hindi na kayo pag-aari ko. Tumahimik ang buong silid. Si Calixte ay hindi nagsalita, ngunit ramdam ni Mirelia ang suporta nito. Hindi niya kailangan ng sigaw, hindi niya kailangan ng paghihigante. Kailangan niya lang ilagay ang hangganan na ilang taon niyang hindi nagawa. Makalipas ang ilang araw,
dinalaw si Mirelia si Domerico sa ospital. Hindi niya ginawa ito dahil pinilit siya. Ginawa niya ito dahil ayaw niyang manatiling bilanggo ng galit. Kasama niya si Sahira na naghintay sa labas ng kwarto sakaling hindi kakayanin ni Mirelia. Nang makita siya ni Domerico, tila lumiyit ang dating matigas na lalaki. Payat na ito, maputla at nakakabit ang oxygen tube sa ilong. Ang mga matang dati ay puno ng panghuhusga ay ngayon ay puno ng hiya. Mirelia, Mahinang sabi nito. Tumayo siya sa tabi ng kama. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Napaluha si Domerico. Narinig ko. Tutulungan mo raw ako. Opo, para sa gamot at ospital. Pagkatapos ng lahat ng sinabi ko, hindi agad sumagot si Mirelia. Sa isip niya, bumalik ang hospital bed, ang tawag, ang salitang matuluyan. Ngunit ngayon, hindi na yun kasing lakas tulad dati. Opo, sabi niya, pero hindi ibig sabihin nun okay ang ginawa niya. Tumanggo si Domerico, naninginig ang labi. Alam ko, wala akong karapatang humingi, pero patawarin mo ako kung kaya mo. Hindi ko alam kung bakit nanging ganun ako katigas sa'yo. Umupo si Mirelia sa upuan sa tabi ng kama. Matagal niyang tinitigan ang kamay ng ama. Kamay na hindi siya inabot noong bumagsak siya. Kamay na hindi siya ipinagtanggol noong itinulak siya ni Raldwin. Ngulit kamay din iyon ng taong unti-unti nang kinakain ang sariling pagsisisi. Pa, sabi niya, pinapatawad ko kayo, pero hindi na ako babalik sa dating Mirelia. Pumikit si Domerico habang tumutulo ang luha. Mabuti yun, huwag ka nang bumalik doon. Sa simpleng linyang iyon, may kung anong kumalas sa dibdib ni Mirelia. Hindi nabura ang nakaraan, hindi naging perpekto ang relasyon nila. Ngulit, natapos ang isang bahagi ng sakit na matagal niyang bitbit. Lumipas pa ang ilang buwan, si Domerico ay patuloy na nagpapagamot sa tulong na direktang inaayos ni Mirelia at Calixte. Si Felisa naman ay hindi na pinayagang basta pumasok sa silong ni Celestina, ngunit minsan ay nagpapadala ng sulat, hindi laging sinasagot ni Mirelia, pero binabasa niya kapag handa siya. Si Yavana naman ay lumipat sa malayong bayan at nagtrabaho bilang assistant sa maliit na parlor. Hindi na sila naging malapit agad, ngunit may paminsan-minsang mensahe na walang hingit, walang utang, walang panunumbat. Para kay Mirelia, sapat na munang simula iyon. Dumating ang ikalawang anibersaryo ng silong ni Celestina. Maaga pa lamang ay abala na ang lahat. Si Nay Perdita ay nagluluto ng pansit at sopas. Si Benny ay naglalagay ng mga upuan sa bakuran. Si Sahira ay nag-aayos ng health booth. Si Maestra Orlanda ay nagdala ng mga libro para sa maliit na library. Si Dr. Elowen ay tahimik na nakikipag-usap sa ilang dating residente na bumalik para magpasalamat. Si Tavien naman ay nagkabit ng simpleng ilaw sa hardin. Si Calixte naman ay dumating na may dalang cake na may nakasulat na para sa lahat ng nakahanap ng silong. Sa gitna ng programa, tumayo si Mirelia sa harap ng mga bisita. Naroon ang mga babaeng minsang natulog sa bahay na iyon. Ang ilan ay may trabaho na, ang ilan ay may bagong tirahan, ang ilan ay patuloy pang naghihilom. Naroon din ang mga taong naging sandigan niya noong wala siyang kadugo na dumating. Hawak ni Mirelia ang lumang liham ni Lola Celestina, nakalagay sa isang malinaw na frame. 2 taon na ang nakalipas. Akala ko ang bahay na ito ay pamana lang sa akin. Pero natutunan ko na ang tunay na pamana ni Lola Celestina ay hindi lupa, hindi pera, hindi dokumento. Ang tunay na pamana niya ay ang paalala na kapag wala ka nang mapuntahan, maaari kang magsimulang gumawa ng lugar kung saan pati ang iba ay makakahanap ng pahinga. Tahimik ang lahat, may ilang umiiyak. Hindi ko sasabihing madali ang magpatawad. Hindi ko rin sasabihing kailangang bumalik tayo sa mga taong nanakit sa atin para lang matawag na mabuti. Minsan, ang pinakamabuting magagawa natin ay ang lumayo, magpagaling, at hindi ipasa sa iba ang sakit na ginawa sa atin. Napatingin siya kina Sahira, Benny, Nay Perdita, Calixte, Tavien,
Maestra Orlanda at Dr. Elowen. Sa likod, pinahid ni Sahira ang luha. Si Benny naman ay kunwaring umubo pero halatang umiiyak. Si Nay Perdita ay ngumiti habang hawak ang sandok. Si Calixte ay tahimik na nakatingin kay Mirelia, puno ng paghanga. Pagkatapos ng programa, nang lumubog na ang araw at unti-unti na nag-uwian ng mga bisita, naiwan si Mirelia sa ilalim ng puno ng santol. Hawak niya ang liham ni Lola Celestina. Lumapit si Calixte at naupo sa kabilang dulo ng bangko. "Pagod?" tanong nito. "Masaya," sagot ni Mirelia. "Pero oo, pagod din. Proud siguro ang lola mo." Tumingin si Mirelia sa bahay. Maliwanag ang mga bintana. Sa loob, naririnig ang tawanan ni Sahira at Nay Perdita. Sa gate, pinagagalitan ni Benny si Tavien dahil maliraw ang pagkakabit ng tali ng banner. Sa kusina, may tahawang batang kumakain ng sopas. Dati, Sabi ni Mirelia, akala ko kailangan kong habulin ang pagmamahal. Akala ko kapag mas naging mabait ako, mas naging masunurin, mas nagtiis, baka piliin nila ako. At ngayon, tanong ni Calixte. Gumiti si Mirelia. Payapa. Buo. Hindi perpekto pero malaya. Ngayon, alam ko nang ang pagmamahal na kailangang pagmamakaawaan ay hindi tahanan. Ang tunay na tahanan, kusang nagbubukas ng pinto. Hinaplos ng malamig na hangin ang mga dahon ng santol. Tumingala si Mirelia sa langit at sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, wala siyang naramdamang bigat sa dibdib. Hindi na siya ang anak na ginawang multo. Hindi na siya ang babaeng iniwan sa ospital. Hindi na siya ang kapatid na laging kailangang magsakripisyo para matawag na mabuti. Siya na si Mirelia Amparo Sarmiento, ang babaeng minsang pinunasan ng luha at pumirma para sa sarili. Ang babaeng natutong magsara ng pinto sa sakit. At ang babaeng gumawa ng tahanan para sa mga pusong matagal nang walang masilungan. At sa ilalim ng ilaw ng silong ni Celestina, natapos ang kwento niya hindi sa paghihiganti, kundi sa paglaya.